Pumasok ako sa mundo niya. Mula sa putik, naging brilyante. Ang bawat exclusive na hapunan, ang bawat private jet ride, ang bawat halik na ipinapakita namin sa publiko. Ito ang aking entablado. Nakita ko si Jessica. Maganda, mayabang, walang emosyon. Ang totoo, si Rigor ay isang babaero na walang respeto. Kaya ito nawalan ng pagtingin sa kanya. Ang deal namin ni Rigor ay magkunwari. Ngunit sa bawat pagpapanggap, may isang bagay na nag-iiba. Ang mga tingin niya sa akin ay unti-unting napapalitan ng tunay na lust at, hindi kalaunan, genuine affection. Nahulog siya habang magkasama kami. At doon, nakita ko ang aking perpektong pagkakataon. Nagsimula ang double game. Sa harap ng media, kami ang perpektong magkasintahan. Sa likod ng kamera, naghahanda ako. Ang pagkahumaling ni Rigor sa akin ay mabilis na lumalim. Ikaw ang nagbigay kulay sa buhay ko, Vera. Hindi ko inasahan ito. Paulit-ulit niyang sinasabi. Sa tuwing niyayakap niya ako, kinukotop ko ang mga impormasyon, ang kanyang mga passwords, ang mga detalye ng kanyang offshore accounts, ang mga lihim ng kanyang kumpanya. Ang pagmamahal niya ay naging susi sa kanyang empire. Ang intriguing twist dito ay hindi ko lang sinasabotahe si Rigor. Sinasabotahe ko ang sarili kong kaluluwa. Ang pagpapangap ay nakakapagod. Minsan, habang pinagmamasdan ko siya na natutulog, may isang pamilyar na guilt na dumapo sa dibdib ko. Pero sa sandaling maalala ko ang mukha ng aking ina na umiiyak habang kinukuha ang aming bahay, muling tumigas ang aking puso. Walang puwangang awa sa isang ganti na matagal ng plinano. Isang gabi, hiningi niya ang aking kamay, hindi na bilang mistress, kundi bilang future wife. Hihilingin ko ang diborsyo. Magpakasal tayo, Vera. Bigyan mo ako ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang tugtog ng tagumpay. Akala niya, nahulog na ako. Ang totoo, pinapainin ko lang siya. Ang kanyang matinding urgency na pakasalan ako ang nagtulak sa kanya na maging mas irresponsable at pabaya sa kanyang business affairs. Hindi niya alam ang lahat ng documents na pinapairmahan niya, pati na ang mga confidential files na ibinibigay niya sa aking bilang tiwala, ay ebidensya na ng kanyang kasalanan. Si Jessica, hindi siya nagselos. Nag-aral siya. Nakita ko sa mga mata niya na hindi ako ang kalaban niya, kundi ang role ko. Isang hapon, habang nag-isa ako sa living room, lumapit siya. Walang galit, walang sigaw. Maganda ang laro mo, Vera. Mula sa mahirap, naging reyna. Pero anong alam mo sa negosyo ni Rigor? Ang lalaki niyan, gagamitin ka lang hanggang sa magsawa siya. Hinamon ko siya ng pabalik, puno ng venom. Kung ganon, bakit hindi mo siya iniwan? Hindi mo ba nakikita? Wala na siyang pagtingin sa'yo. Ako ang pinili niya. Ang lahat ng kayamanan niya, sa akin niya ipapamana. Hindi sa'yo. Gumiti siya. Isang malamig na ngiti. Walang mananalo sa amin ni Rigor. Ang gusto ko ay bumagsak siya. At sa tingin ko, pareho tayo ng layunin. Anong tunay mong motibo, Vera? Hindi ka lang simpleng naghahanap ng pera. May mas malalim ka. Ang mga salita ni Jessica ay parang bala. Alam niya. May alam siya sa akin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, si Jessica ay hindi kaaway, kundi isang kaalyadong kailangan kong gamitin. Ngunit hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya ang aking totoong pagkakakilanlan. Nanatili akong kalmado at sinabi ko, ang motibo ko? Makamtan ang buhay na matagal nang inagaw ng mga katulad niya. At maniwala ka, Jessica, matitikman ni Rigor ang no mercy. Simula noon, naging palihim kaming magkakampi. Nagpapasahan kami ng impormasyon, naghahanda sa pagbagsak ni Rigor. Isang hapon, nakita ni Rigor ang aking lumang ID na nakatago sa aking bag. Isang ID na nagpapakita ng aking totoong apelyido. Ang apelyidong may koneksyon sa isang matagal nang nawalang business partner na pinatalsik ni Rigor. Sino ka talaga, Vera? Nagsisinungaling ka. Kilala kita! Sigaw niya, habang sinasakal ako sa galit. Ang thriller ay nagiging survival.
Mabilis akong kumilos. Ang sagot ay nasa iyo, Rigor. Kung sino man ako, minahal mo. Ang pag-ibig mo sa akin ay mas matindi pa sa galit mo. Nagulo ang kanyang isip. Ang weakness niya sa akin ang nagligtas sa akin. Niyakap niya ako. Pasensya ka na, mahal. Siguro nababaliw lang ako, aning niya. Ngulit sa sandaling iyon, alam pong hindi na ako ligtas. Kailangan na naming kumilos. Tinawadan ko ang taong matagal ko ng kasabwat, ang kapatid ni Rigor, si Rafael. Si Rafael ang lehitimong tagapagmana ng kumpanya. Nagtatago ako ng flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Kailangan na nating kumilos, Rafael. Handang-handa na si Rigor. Ang lahat ng proof ay nasa akin na. Ang bulong ko. Ang aking flash drive ay ang susi sa final revenge. Hindi lang ako ang biktima ni Rigor. Si Rafael, matagal na siyang nagnanais na mabawi ang kumpanyang dinaya at inagaw ni Rigor sa kanilang ama. Ang aking paghihiganti ay pinagsama ko sa business revenge ni Rafael. Ang aming target ay hindi lang ang puso ni Rigor, kundi ang kanyang buong empire. Dumating ang araw ng board meeting. Dito magaganap ang final stroke. Sa mga nakaraang buwan, habang nagpapanggap na kasintahan, naitala ko ang lahat ng iligal na transaksyon, money laundering at corruption ni Rigor. May confidential documents na ipinadala niya sa akin. Akala niya ay sweet na sorpresa. Hindi niya alam, isa itong ebidensya. Sa gitna ng meeting kung saan formal niyang inanunsyo ang kanyang diborsyo at ang pagkuha ng majority shares ni Rafael, pumasok ako. Hindi na ako si Vera na mahirap, hindi na ako ang Vera na puppet. Nakasuot ako ng pulang damit, may ngiti ng tagumpay. Binuksan ko ang PowerPoint presentation. Hindi ito tungkol sa marketing, kundi tungkol sa The True Face of CEO Rigor, a Case for Corporate Fraud and Betrayal. Ang lahat ng tao sa silid ay napatingin sa screen. Ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga dayaan, ang lahat ay nakalantad. Hinanda ko ang lahat ng detalyadong financial reports na magpapatunay na siya'y nag-aabuso sa posisyon niya. Rigor, minahal mo ba talaga ako? O ginamit mo lang ako para sa isang laro ng pagpatapangsin? Ang tanong ko, ang totoo, ginamit din kita. Kinuha mo ako mula sa kahirapan? Hindi mo alam? Ako ang inihanda ng tadhana upang kunin ang lahat sa iyo. Nagwala si Rigor. Sinigaw niya ang pangalan ko, pero huli na ang lahat. Tumingin siya kay Rafael na nakangiti. Traidor! Vera! Wala kang karapatan! Ang bawat sigaw niya ay lalong nagpapatunay sa kanyang kawalang hiyaan. Tumayo si Jessica at sa halip na magalit sa akin, nagsalita siya. Hinihiling ko sa board na tanggalin ang aking asawa bilang CEO. Matagal na siyang may problema sa pag-uugali at legal liabilities. Ang divorce papers na inihanda niya ay matagal ng balak ko. Si Vera ay isa lang catalyst sa pagbagsak niya. Nagkatinginan kami ni Jessica. Isang palihin ng ngiti ang binitawan namin. Sa huli, pareho kaming nagtagumpay sa pagbagsak ng lalaking mapagkunwari. Gumuho ang mundo niya. Sinubukan niyang habulin ako, ngulit hinarangan siya ng security. Ang empire niya ay nasa kamay na ni Rafael. Si Rigor, dinala sa ospital dahil sa labis na breakdown at mental anguish. Ang pagkabaliw niya kay Vera, sa idea niya ng Vera ay hindi niya nakayanan. Ang lalaking nag-akala na kontrolado niya ang buhay ng lahat ay naging isang anino sa loob ng isang silid. Binisita ko siya, isang huling pagkakataon. Walang romance na natira, walang thriller. Nakita niya ako at pilit niyang inabot ang aking kamay. Vera, pakasalan mo ako. Tulungan mo kong bumangon. Ang bulong niya. Tiningnan ko ang kanyang mata. Ang parehong mata na datay puno ng yabang at kapangyarihan. Rigor, ang boses ko ay parang yelo. Hindi mo inaasahan na ang birhen na kinuha mo sa kahirapan ay anak pala ng lalaking matagal mo nang inilibing. Nagdilim ang mukha niya. Pilit niyang inalala ang naririnig niyang pangalan. Ang pangalan ko ay hindi Vera Santos. Ako si Vera Montero, ang anak ni Eduardo Montero,
Ang kasosyo mo na inagaw mo ang bahagi sa kumpanya at pinagtangkaan mong patayin, 20 taon na ang nakakaraan. Ang aking ama ay nagpakamatay dahil sa iyo. At ang documents na ginamit mo laban sa kanya, iyon ang ginamit ko laban sa iyo. Himiwalay ako sa kanya. Ang kanyang huling tanong ay, Bakit? Bakit mo ako minahal, Vera? Isang tanong na hindi ko sinagot. Hindi niya alam, ang bawat pag-iibigan ay isang kasinungalingan. Ang bawat yakap ay isang plano. Iniwan ko si Rigor sa ospital, kasama ang kanyang nagugunaw na imperyo at ang alaala ng pag-ibig na ginamit ko para sa aking matamis at walang awang paghihiganti. Tinanggap ko ang inaalok ni Rafael na pera, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil iyon ang presyo ng hustisya para sa aking pamilya. Pero hindi ako nagtagal. Ang pagiging CEO, ang pagiging mayaman, hindi iyon ang aking kapalaran. Kinuha ko ang pera at ginamit iyon upang magtayo ng isang foundation na tumutulong sa mga pamilyang na biktima ng corporate fraud. Ang $100,000 na inialok niya sa akin ay naging milyon, pero hindi iyon ang nagpalaya sa akin. Ang katotohanan ang nagpalaya sa akin. Si Jessica, nakuha niya ang kanyang diborsyo at namuhay ng payapa. Si Rafael, naging matagumpay na CEO. At ako? Ako ay si Vera, ang babaeng nagpakita sa lahat. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. At ang paghihiganti ay isang putahe na masarap kainin kapag malamig na. Lalo na kung ito ay tinimplahan ng matagal ng planong pag-ibig. Sana'y matuto ka sa kwento ni Vera. Walang mas mapanganib pa sa isang taong handang mawala ang lahat para lang makamit ang hustisya. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat sa pakikinig.